Ay, bagyo. Anak ko, lalaki ng alon dyan. Tapos sumabay pa nung doon. Oo. Mas nauna yung lindol. Kasi maraming namatay doon sa ano. Yung Jollibee nga doon sa ano, di ba? Bumagsak. Kaya po, mag-ingat po lahat ng mga gustong maligo dito. Maraming place na bawal. Tsaka naka-red flag po doon kanina. Naka-red flag po doon. Bawal talaga pong maligo. Kasi wala po talagang bantay. Kaya delikado. Kaya pala dinala dito si Rene. Kasi walang bantay. Yung hindi maaawat yung gagawin nila. Kakaawa talaga. Yung mga bugbog niya. Yung mga pasa-pasa niya. Pero nagtanong ako doon kanina, sabi nung lalaki na nakausap ko ay hindi dito. Tsaka matagal na yun. Oo. Iyon naman doon, nagtanong naman ako doon, sabi nung nakausap ko dito, tinuturo nila tong Hermanos. O sa bakit nakasara ngayon ang Hermanos? O dyan talaga sila naka-check-in, ano? Ba't kung hindi yan nakasara, di naka-open sana, di? Mayroon bantay isang gwardiya. Life saving. Iyon ngang nakapagtataka, hindi sila binigyan ng ano, ng kahit jacket man lang na life vest. Kasi alam mo yan, delikado talaga yan. Wala po eh, pati yung mga Naka-short lang siya at saka ay naku, Diyos ko. Sana man po mabigyan ng hustisya talaga yung kanyang kamatayan. Pinunta na sa morgue, wala siyang saplot-saplot. Kaya nga, naka-short lang siya. Short lang siya, tapos wala siyang damit. Yun, Pero pag napapanood ko. nakahubad siya. Pati yung si Adele naka-short din, pero ang kulay ng short ni Adele ay puti. Puti. At ang kaparang brief na puti. Si Rene naman ay brief na blue na short na itim. Tapos wala silang damit. Yun ang aking ano, yun ang aking pagkakakilanlan kung sino si Rene at kung sino si Adele. Ay naku po. Palagi kasing lumalabas sa FB at saka YouTube ko, kaya ngayon 40 days niya, sinadya ko talagang pumunta rito. Saan ba dito yung pinunta atin na hospital? Dito saan? Diyan sa EMH. Diyan oh, sa reserva yun. Hindi naman na daw pinunta sa hospital, morgue diniretso eh. Dapat yun, 24 hours muna bago nila diniretso sa morgue. Kasi yung 24 hours na yun, makikita din kung Hindi po pwede pa isisipin. oo. Hindi pwede pa nilang Bakit naman kaagad nila dinala sa morgue? Yan na naman ang tanong ngayon. kasi ang sabi daw po nila ate, para ayusin agad yung sira ng mukha. Kaya diniretso na sa para hindi makita, pilit tinatakpan yung tama ng mukha. Ay naku, kaya naawa talaga ako. Sobrang awa ko nung makita ko yung picture niya na bugbog sarado. Tinanong ko rin kay Mita ay yung lumuluha eh. Sabi niya, AI na yan, sabi niya. Yung pinost na lumuluha si Rene. Gawa na daw ng AI yun. Pero yung sa mother niya, di ba naghihiyaw siya na Opo, habang nagsasalita siya na siyempre malabas yung ano, ay lumalabas daw yung luha sa mata niya. yung sabi ng Kaya mama. yun. Ay, hello po. Sana po mabigyan na po ng hustisya si Rene at si Divine Adele. Wala po kaming picture sa kanya at hindi po kami makapagsindi ng kandila dahil sobrang hangin po. Mapapatay po yung kandila. Kaya hindi na po kami nagsindi. Naglagay na lang po ako ng konting. Kasi yun ang pangako ko kahapon na pupunta rito sa dagat. Oy. Ito siya, naka-attire siya oh. Kaya lang hindi na siya pwedeng maligo kasi nga nangunguha na talaga. Malalim na, iba na ang kulay oh. Pag ganyan na green at saka blue, iba na talaga yan. Nangunguha na talaga yan. Kaya pala sinadya nilang pumunta rito dahil alam ng coach na talagang nangunguha dito. Pahamak talaga ang coach na yun.
Kung sa swimming pool na lang sana siya dinala, buhay pa sana yun si Rene at Idili. Kaya napakapahamak ng coach na yan. Meron naman sa Baler, sa Sabang, may bantay doon. Bakit hindi pa doon sila nag-check-in? Kasi yung June 8, 2028, nandun ako sa bahay noon, tapos pumunta ako sa barangay, kumuha ako ng low income. Tapos kinahaponan, pumunta ako sa munisipyo, kumuha ako ng barangay indigency para doon sa medical assistance ko. Kasi may sakit nga ako sa puso at sa utak. Kaya yun. Tapos nung pumunta ako sa DSWD, kinainggitan pa ako doon ay. Kasi unang-una yung sa dinaanan ko doon sa highway, sa taas, papuntang DSWD sa Ever. May naglagay ng tubig na dulas ako doon. Nadapa ako, napaupo ako, tapos tumama yung kamay ko. Tapos pagdating doon, kinainggitan pa ako ng ibang humihingi ng assistance kasi wala daw akong schedule. Sabi ko, pwede naman makiusap eh. Pero sa susunod, hingin ako ng schedule. Ayun, binigyan nila ako ng form para pag-hingi ng schedule. Para mabigyan ako ng slot. Pero naawa yung manager, nakiusap ako. Nabigyan ako ng slot para makapasok doon. Kaya ako nakauwi. Kasi galing ako doon sa ospital kung nagpa-check up. Kaya na naman, naisip ko na naman na kinainggitan na naman ako doon. Grabe talagang mga tao, no? Sobrang inggit. Gagawa sila ng paraan para bumagsak ka. Pero ang Diyos, hindi natutulog. Lagi niya akong ginagabayan. Tapos kawig pa ni Rene yung naghatid sa akin sa bahay. Sa tricycle. Nung nakita ko yung mukha niya, ang liwa-liwanag yung mukha niya, nakahawig talaga ni Rene. Kayun, panatag ang loob ko na umuwi sa bahay kasi yung isa naman kahawig ni Kuiper alas. Inaalok niya ako na sumakay na lang, siya na lang magbabayad doon sa tricycle. Sabi ko, sige. Pero nung dumating yung kahawig ni Rene, yun, napanatag yung loob ko kasi inatid niya ako. Ito, napadaan lang muna ako dito. Ayan, itong mag-ano ba kayo? Mag-boyfriend? Mag-boyfriend? Mag-asawa? Ay, mag-asawa pala sila. Galing kayo ng Isabela. O, galing pa sila ng Isabela para lang dumayo dito. At balikan din sila. Uwi din sila mamaya sa Isabela. O di, ilang oras biyahe ng Isabela? 3 oras sa motor lang. Oo. Tugigaraw ba malapit kayo? Malayo. Malayo na yung Tugigaraw. Cagayan kayo. Ang sarap ng hangin guys. So, Parang nakiano din tayo, 40 days mo na. 40 days niya ngayon. Maganda ang klima. Kaya lang bawal na ngayon maligo. Si naka-attire sa para maligo. Pero natakot na rin siyang maligo. Baka mamaya makuha din siya na awiwit. Walang bantay. Pwede kayong magmotor. Punta kayo sa Sabang. Doon. Kasi doon kami talaga naliligo na simula nung may mga pangyayaring ganyan na talagang nangunguha talaga tong dagat na to. Pero baka next week po kasiguran po kami. Kasiguran kayo. Opo. Nag-ano pala kayo, naglilibot kayo. Ngayon dito, tapos Kailan kayo? Kapapasangyan lang ng biyan. Nakapari-orderan ko to. Pinag-order sa akin. ako nga, naputol nga rin yung handle ng cellphone ko. Ito po para pang-click-click po pag mag-order. Oh, magkano bili mo sa ganyan? Sa biyanan ko po. Kasi nawala po yung ganito niya. May mga
Saan pwedeng bumili? Ay, Shopee? Sa Shopee? Oo. Sa Ang Shopee. ganda kasi ito lalo pag ano ka po. Yung sa nagre-review. Oo. Para kung Kasi ito yung nabili ko rin to sa ano eh, yung ano nandun na pinasok ko na sa bag ko na putol. Kaya sabi ko makabili na naman ng bago. ayan na. Tapos sa last picture natin. Ay, Ilapit mo nga dito yung 40 days mo ngayon Oh, din. ayan na, oh. 40 days. Nilagay mo na? May ano ka? May load ka? Mamaya ko pa to may ilulod yung binidyo ko. May i-upload. Ito siya, guys. Nakapost na siya Nakapost na. sa TikTok ko. Sa TikTok mo nilagay. Opo, naka-ano lang yan. Ako sa ano ko lang, sa Facebook account ko ilalagay mo na. Tsaka sa Sa YouTube. TikTok siya Ayan. 40 days na ni. Pero magka-small na. Yung ganyan na. Next. Basta pag naririnig ko yung ano ng pan hindi rin yung naalala ko. Ako nga, palagi kong naalala si Rene kapag binubuksan ko ang cellphone ko, nandyan kaagad picture ni Rene kaagad, tsaka ni Adeline. Si Adeline, hindi na nila masyadong pinupost. Palagi na lang si Rene. Hindi yan nag-ano. Adeline. Pero panlaban din sana yun ng Pilipinas. Kasi Philippines siya eh. Sa Philippines siya naglalaro eh. Kaya kung pwede silang panlaban ni Rene sa ibang bansa. Yun, siguro natakot yung ano no, na malamangan sila. Kaya ganun. Hindi naman po kasi kung Pilipino yung ano nila, siguro. Oo. Nagsalita na din yung mga asawa niya. Oo. Sa ano, Oo, napanood ko rin isa yun. na din yung na, malakas na testigo na din yung kasi Oo. yung asawa niya. Nagbabala na siya pero hindi nakinig ang ano, Ateneo. Oo. Napanood ko rin yung video ng asawa ni Tap na nagsabi siya na ano, hindi Madami pala safe. nilang ano yung nabanggit po sa 10 coach, tapos assistant coach, 4 yata. 2 coach, tapos 2 assistant coach. Kayon, yun ang kakasuhan. Tapos mga estudyante na 4. Ang makakasuhan yun. Andun na nga, napanood ko na pinorward na nila sa DOJ. Kaya sana mabigyan na ng hustisya talaga yan. Yung nangyari. Karang si Benji Paras, di ba? Kung sa swimming pool lang sila nag-ano eh, nagti-training. Kung sa swimming pool lang sila at hindi dito sa dagat, baka buhay pa sila hanggang ngayon. Pwede silang ilaban sa ibang bansa o kaya dito lang sa lokal. Ay, nainggit siguro yun. Grabe yan si Tapoy. Kasi walang malasakit. Kahit mapanganib na dito pa rin niya dinala. Kahit alam na niya na mapanganib na nung nakaraan pala ay muntik na daw may manalunod. Tapos alam niya na hindi man lang nila tinulungan na maiahon. Grabe. Saka yung mama, yung pagbanggit niya ng mama. Parang nadurog ang puso ko doon. Siyempre may mga anak din ako na lalaki. Yung bunso ko. Yung bunso ko kasi parang may hawig siya ng kunti sa anak ko kay Rene. Pag nakikita ko yung mukha ni Rene, kayong parang nadudurog talaga ang puso ko nung sumisigaw siya na mama. Gumaganon siya dito sa dagat, hindi man lang siya tinulungan ng mga kasama niya. Ang dami nila, ilan sila? 20? Ilan sila? Yata 20 plus sila. Oh, tsaka yung coach, di man lang Pero nila. hindi naman lahat na ano yun parang yung iba yun yung kasabwat din po. Yung mga iba na Ilunod. Kasabwat na ilunod. sa ano, baka na pumupo. Kasi may nabanggit po dun sa ano na Netflix. Nabanggit po na student. Kasabwat sila. May nagsalita din na 2. Mm.
Ay, naku po. Nakakaawa talaga. Kaya nadudurog yung puso ko pag nakikita ko yung nangyari kay. Laging dumadaan sa Facebook ko at saka sa YouTube yung mukha niya. Kaya sabi ko, tapos may nag-aaya pa sa Talakugon. Kaya yung si Renz nag-post na pumunta lang kayo dito. Sabi niya. Kasi 40 days na siya. Sabi ko malayo. Sa dagat na lang na pinaglunuran niya. Dito na lang ako pupunta. Kasi sabi ko kahapon. Mamaya, mga alas 3. Asan sila ngayon? Diba nasa Talakugon sila? Baka mamasyal din sila ulit kapag may time dito. Oo. Kasi sinabi ko na doon, nag-post ako na sa dagat na lang ako pupunta. Kaya nakapunta ako ngayon. Yung inaalagaan ko nga nandun eh. Mamaya ko pa yun ilagabas yung mga kambing ko. Nag-alaga ako ng kambing. Ngayon lang mayroon akong time na pumunta. Simula nung nalunod sila dyan. Eh, doon bandaro ng Hermano. So, galing ako doon kanina. May nakalagay doon na bawal pumasok. Bawal pumasok. May mga nakalagay dyan, bawal pumasok. Pero sa totoo lang, nakasara na pala dyan. Kasi nga sa pangyayari nga kay Rene at kay Dili. Buong Pilipinas, international, balitado yan. Saka nakausap ko din kahapon si yung nasa SB. Sabi ko, napanood ko dun si Angel Librero. Napunta ba sila talaga sa Senado? Sabi ko. Sabi niya, oo. Kasama yung boss niya. Saka yung ABS-CBN ba yun o GMA? Basta napanood ko sila doon yung news ng ABS-CBN o kaya GMA. Kasama daw yung boss niya si Angel Librero. Yung nagpa-stop ng CPR. Oo. Pwede naman ipagilid dyan lang kung malalakas lang alon. Tapos yung ginawa po nila nung inahon, ba't ganun? Binalibaliktad, pinagulong-gulong Oo. naman siya, bawal naman nilang igulong-gulong. Oh, tsaka nakita ko sa video, may lumabas na tubig sa bunganga niya. Oo, may lumabas nung binaliktad kasi pinanood ko yung video eh. Kaya sabi ko, tapos nung nagbiyahe ako papuntang Cabanatuan, napanood ko kaya dyan sa Manila, papunta na ako ng Quezon City. Siguro mabubuhay siguro yung tong inahan nila kasi lumabas naman yung Tubig. Oo, isa pa yun. Tapos yung sana hindi talaga dinala dito eh. Dapat sana sa swimming pool na lang eh. Makulit talaga ako. Dapat sa swimming pool na lang. Hindi sana yun namatay. Hindi sana dinala dyan. Kasi sabi nung nakausap ko dun kanina eh. Diba taon-taon kumukuha tong dagat. Alam pala ni Tab na kumukuha tong dagat. Kaya planado na siguro nila doon sa Manila pa. Kaya dito dinala. Kasi siyempre first time ni Rene pumunta kasi siyempre wala siyang kamalay-malay na ang dagat na to ay namumuhat. Saka nakausap ko rin yung bata kanina doon, alam niya na may nilagay daw na sa paa niya. Kaya hindi siya nakalangoy. Yung paa. Mabigat daw yun, ilang kilos daw yun. Nalaman ko lang sa bata na lang yun, nakausap ko ayun na yun ang sinasabi, kaya hindi siya nakalangoy. Pabigat. Yung 10 kilo nga mabigat na yun Grabe yan talaga yung kuts, na walang malasakit sa, hindi niya iniisip yung safety ng kanyang mga yung kaligtasan ng kanyang mga wala siyang mayroon. Kaya nga inilayo ni nung asawa niya yung mga anak niya sa kanya dahil alam ng asawa niya na may mangyayari sa mga anak niya. Kakita mo sa ibang tao niya ginawa. Yung hindi niya kadugo. Lalong lalo na alam niya na mahirap si Rene kaya yun wala siyang malasakit.
Kung may malasakit siya, dapat sabi, wag na muna kayong mag-ano dyan kasi delikado yung dagat. Dapat ganun, dapat yung safe. Yung safe. At saka, naku, may pabigat pa daw na nilagay sa paa niya. Ang sakit nun. Sama talaga ng loob ko. Napakasakit ng dibdib ko. Malaman ko na ganun na. Wala nga akong kamalay-malay dahil nandyan lang ako sa barangay namin. Bihira na nga lang pumunta dito na. Hindi na nga ako naliligo yung dyan. pamangkin ko po, nung nasa Manila si Rene, pero hindi naman niya kilala kasi nilaban din sa ibang bansa, wrestling yung pamangkin ko. Training din nila sa Manila nung araw din na nasa si Rene sa Manila. Hindi daw niya kilala, pero siguro kung yung Buhay pa si Rini oo, noon. nakilala niya siguro, baka nilapitan daw niya, kinilala niya. Kasi yung damit niya na blue, may ganun din yung pamangkin ko yung damit. Sa yung Wrestling basketball. Po, wrestling po kasi siya yung ng Pilipinas, yung blue na damit. Ganun din yung damit ng pamangkin. Baka nainggit lang yun sila kay Fer na sumikat yan sa buong Pilipinas kaya dinala dito. Walang kamalay-malay ang tawag si Rini. Awa talaga ako. Pero may Diyos ang awa. Kung hindi man lang sila mabigyan ng tamang hustisya, hindi sila makaliligtas sa Panginoon. Diyos mismo ang maghahatol sa kanila. Pero hindi pa naman nililitis sa hukuman eh. 'Di ba? Hindi pa sila nagharap. Hindi pa matatapos. Oo. Kaya maghintay tayo, manalangin tayo na sana mabigyan ng hustisya talaga. Yung pagkamatay nila Rene at Adele. Dalawang buhay ang nawala. Panlaban sana yun ng Pilipinas para maging champion kagaya ng mga marami ng naging champion sa mga palaro. Boxing si Manny, yung Rene na ng bilyard, sumikat. Kaya nainggit lang yun kay Rene na Baterbunya kaya yung dinala dito sa lugar na ilang walang kabantay-bantay. Freak. Sa miling. Tapos pumunta ng Manila, tapos dito lang napunta. Malayo. Kaya nga sabi ko kung nasa Iligan City lang ako, malapit na doon ang Agusan del Sur. Iligan, tapos Cagayan, tapos Davao, iyon na. Talakugon na. Sabi ko malayo. Kaya yun na nga ako kahapon na dito na lang muna ako sa dagat pupunta kasi malapit. Pero hindi ako maliligo kasi alam ko delikado na yan. Wala ang naliligo Pag naligo ka dyan, patay ka. Dadaling ka doon sa pinakamalalim na yun. Ayan, green at blue na yan. Blue doon sa gitna, pagdating dito, green. Oo, kulay green, mababaw. Tapos yung blue, yan ang malalim. Ito po, Pacific Ocean na po yan. Yun ang Valero. Dito naman, papuntang Dinadjawan, kasiguran na yung banda dyan. Sa ganito lang, pero lalo na pag bumabagyo, ang lalakas niyan talaga. Kaya nga pag bumabagyo, pinapalikas yung mga residente dito sa Dabi. Mga may bahay dito sa Dabi, pinapalikas talaga yan. Iba na sa evacuation center. Kasi aabot yung tubig dito hanggang doon. Hanggang doon, aabot ang tubig doon pag nagbabagyo. Ito hanggang doon. Sarap lang ng hangin dito. Yan, upo. Ito sila lang dalawa dito. Kasi binaybay ko na doon hanggang doon. Walang katao-tao. Ay, kaya ito guys, safe. Mag-ingat tayo palagi dito sa dagat pag pumupunta tayo dito. Titignan natin yung red flag doon. Pag nakalagay ng red flag, bawal talaga maligo. Ayan, magkasunod-sunod to. 40 Memorial Day of Women. Ayan. Kadaming tao. Sa Talakugon. Opo, ang dami. Grabe yun.
daigdig, maraming Pilipino sa buong daigdig na nakamasid. Iba-ibang bansa. Sobrang dami. Maraming ang nagpupos sa ibang bansa eh. Yan, Ayan. yung nanay niya. 30 ano lang. Yan na sa Talakubo. Ngayon yung nanay niya. Baka napanood na rin yun. Municipal information. Kapatid 40 niya. days. Ay, yung nanay niya, tatay niya. Ang daming bulaklak. Parang hardin na yung puntod ni Rene. Siya pala yung pinakauna-unang nalibing dyan. Park yata yan sa Talakubo. Maswerte niya. Sana pinangalan na sa kanya yung isang gym. Kasi super nainggit nga sa kanya yung nagdala dito eh. Yan. Asan yung 40 days. Pinapanood namin yung 40 days ni Rene sa Talakugon. Dito pa ako, hindi pa ako umuwi. Dito pa ako. Nakakadurog lang. Nakakadurog ng puso. Kaya ka. Kung pwede Kasi lang nung makita ko mabuhay. si Rene, parang medyo may awit sila sa anak ko ng puso. Kaya parang nadudurog yung puso. Kasi may nangyari din kasi sa anak ko dyan sa Baleri, binugbog din nila yun. Tapos pinuntahan ko sa munisipyo, pinakulong pa nung yung babae. Kawawa, para kaya yun nadudurog ang puso. Nakita ko yung mga bugbog niya, mga pasa-pasa. Umiiyak ako. Sabi ni Renz na pumunta kayo dito sa Talakugon. Sabi, hindi man ako makapunta kasi wala akong masahe. Nag-i-aeroplano, mahal sa Yung aeroplano. kapatid niya po. Kasi Renz Caterbull, pinakita niya kahapon yung puntod ni Rene na napinturahan na daw. Tapos may nag-comments na mas maganda kung naka-tiles para hindi na magastos sa pintura. Po si Renz Caterbull kahapon. Kaya sabi ko, hindi ako makapunta dyan kasi malayo. Sa dagat na lang ako pupunta na pinaglunuran sa kanya, sabi ko. Nagtanong pa ako kung maraming tao. Wala namang katao-tao. Kayo lang naman na. Baka mamayang hapon kasi may magdadasal. Oo. Uuwi naman na po kami. Mm. Ganda sa pag naabutan tayo. Marami sigurong taong pupunta dyan. Mamaya, mga alas 3. Anong oras na ba? Lang. Alaon. Dito na lang muna ako. Hindi muna ako uwi. Kasi mamaya na ako uwi. Nilagyan ko naman ng pagkain yung kambing. Pinakain ko na rin yung mga manok. Saka yung mga aso. At may tinapay naman ako dito. Magtitinapay na lang. Ayan ako uwi. Sa kapatid ko, hindi siya interesado dyan. Pero kasi wala kasing anak yung kapatid ko. Ako may anak ako kaya parang Sa akin lang kung pinapanong. yan, daming bulaklak sa
Talapugon. Mapa. Municipal information. Hindi mo pinalo yung municipal information. Ngayon ko lang po nakita yung puro pinapanood ko lang yung ano ni Rene ay. Yung pinalo na niya. Ngayon ko lang nakita. Mamaya nang pag may internet ako, ipapalo ko. Municipal. Cause the hardest part of it is good. Ayan. May 8, 2028, June 8, 2026 lang. Diyan yung ano, nalunod siya rito dito. Opo, nung June Sa 8. dagat. Tapos birthday niya yata June 8, 2008. 8. Tapos 40 days niya 18. Ngayon, Puro 8, 18. Yan. nakuha na daw yung number na 888. Yung apat. But 8, 8, puro 8, 18. Yan yung bahay nila naman. Sa Talapugon niya. How much I tried. Mama You're niya. gone, but you still reside deep where my tears can't hide. I still feel the pain inside. It fades but never dies. I'm healing slow, but I can't deny. I still feel the pain inside. I packed your things, I let them go. The pieces of you still show. The mirror shows a face I know, but I'm not the same as long ago. I laugh with friends, I talk out loud. Pretend I'm fine, pretend I'm proud. But every night when lights go low, I still feel the pain. Yan, nakita na namin. Wala kasing sumama na kaibigan niya eh. Sa Dalawa lang po sila ni Adele. Yung makasama niya sa basketball sila Maki at saka si ano tawag nito, si Maki at saka si Kwan. Yung isa nakasama. siguro kung nandito lang ako noong time na yun, talagang lalanguin ko yan. Magdala ako ng PC para iguyod si Rene. Grabe, wala talagang malasakit yung coach na yun dala dito. Ayan. Nandito pa kami sa dagat, nagpapahangin. Ang ganda ang hangin dito. Kailang bawal maligo. Kasi naka-red flag. Yung daming tao. Ayan. Sobrang dami. Ayan siya sa gitna. Mamaya ko pa i-upload yung binili. Alright, this is the song I wrote today. Wala akong wifi. Ay, awit sila ng anak ko. Upside down, sore for the pain. Edit lang kasi. Depending on me, so far, the whole country repping me. I'm just a kid with a big dream, trying to make my mother proud and my siblings. Show them you can really achieve everything. The hard work, dedication, and the quarantine. I'm just a kid with a big dream. Davra boys gonna hold it down for me. Davra boys gonna carry on a legacy. Davra boys forever be the #1 team. Awit sila yung anak ko. I'm just a kid with a Sa big basketball kahit sinisiko-siko sa iyo, hindi siya mag-iinit. Naano pa lang siya, nakatawa lang siya, napanood ko. Nagalit nga ako doon kasi pinapaksapak ko yung likod niya. Kahit sinisiko-siko. Nakangiti lang siya. see my mother cry Bait for talaga me. siya. I don't wanna see my father cry for me. Number 2 on the bag, number
birthday yung number niya. I make my hometown proud. I put my country on the map now. I never wanted a crowd. All I wanted was to make my mama proud. I always put on a smile. No matter Galing niya how many mag-basketball. Tsaka ano. Shoot, lahat ng sinushoot niya, puro Tsaka maganda siya. Malinis yung laro ayan, niya. puro shoot. O yan, yung gustong-gusto ko tingnan. Kung na nga lang bitin siya doon sa ano, sa ring. world knows about. Ay, tinutulak-tulak niya eh. Na, ano nga yung sinasaktan yung likod niya, nakangiti lang siya, hindi siya lumalaban. Na, mabait talaga siya. Justice and the right things in life. Shout out to my brother Divine. Make sure to keep his name alive. Wala kasi yung dalawang kakulitan niya. Hindi Be sila alright. Ate niya yung dalawa. Yung Maki, yung may kulay po yung buhok. Si Maki, Si Maki. hindi kasama dito sa Hindi. dagat. Ayan, hindi sila kasamang dalawa po kasing sumama si Adele, tapos siya lang kasi. Tapos napanood ko pa na si Adele lang daw eh. Yung inaawat niya daw, pero sinasapak din si Adele. Awa talaga. Wala pong magawa kasi video lang kasi yung napapanood. Yung dalawang kakulitan niya, wala sila. Pero kung ano lang talaga, yung actual talaga, talagang pupuntahan ko talaga yun. Kaya lang, wala kong kamalay-malay na nandito sila sa dagat. Kaya pagkana nung tawag pa daw ng tawag yung puts na yan doon sa Kayano kay Rene para papuntahin sa Manila. Tapos dinala lang dito sa dagat na to. Ay naku. Wala akong kamalay-malay. Nasa munisipyo na ako nung hindi ko alam. Tapos yung may coast guard na humarang pa nga sa daanan ko pa uwi eh. Pero wala akong kamalay-malay na nandito sila sa dagat. Yun doon ako nag-internet sa munisipyo. Ay. Oh, hindi pa ako umuwi hanggang ngayon. Anong oras na? Ang lakas lang ng hangin dito sa Riwa, Frisco. Ay. Maya kunti ako uwi kasi mainit. Mainit, nakakapaso yung buhangin. So, pa ako. Magpipicture ka pa. Ano nga ba ulit yung pangalan ninyong dalawa? Alin po. Alin, ikaw? Si Carlet po. Carlet? Oh, si Carlet at si Alin. Sila lang nadatnan ko dito sa dagat. Ito yun. Wala pang katao-tao. Mamaya pa daw. Wala stress. Magmimisa sila doon. Kaya lang hindi naman kasi ako katoliko. Kaya lang kahit na hindi ako katoliko, may pagmamalasakit pa rin ako kay Rene tsaka kay Adele. Stop ko na ulit tong video ko guys. Bye. Namaya pa ako uwi konti. Papahangin lang muna. Kakain muna ako ng tinapay.